The gates of the grave. Ang Sheol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling yung mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28-29 ay ipinaliliwanag sa atin ng ganito: huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Yan ang palabo ni Eduardo Manalo. Abi, kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon haharapin ko kahit sa kahit sa teleconferencing sa buong mundo no? Wala naman sinabi doon sa 19 na 2 pasok. Wala nun. Siya lang ang tingnan nyo, basahin uli natin yung umpisa nitong lathalang ito. Ano sila? They are polluting the Bible to fit to their wrong interpretation. Ang sabi, ulitin natin kapatid na Daniel. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may 2 pagpasok. Nandun yung 2 pagpasok sa 19. Una'y papasok ka sa iglesia ni Kristo, tapos ilalabas ka sa libingan. Ba't ganon? Ba't napunta ron? No? Wala naman sinasabi sa 19 na 2 pagpasok. Basahin natin uli yung 19 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabing 2 ang pagpasok dyan? Pinakita muna, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas, papasok at magpapatuloy. Sa pagkakatranslate dito, lalabas Mas tama yung papasok at magpapatuloy. O kung merong meron ngayong disponible. Merong available na salin na ganun ang pagkakatranslate. Meron ka ba dyan? Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas, papasok at magpapatuloy. No? Pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Ayun. So, pagpasok mo kay Kristo, pag nagpatuloy ka, hindi ka lalabas sa Kanya, ay makakasumpong ka ng pastulan. Yung pastulan, spiritual na pastulan yon. Mabubusog ka sa aral ni Kristo pag nakapasok sa Kanya. Spiritual kasi yan Hindi naman yan literal na parang pastulan na tabi ng bundok na punong-puno ng mga damo. Hindi ganon. Ang Kristo, spiritual na pinto. Ang mga tupa naman, spiritual yan, tao yan. Yung kahulugan ng tupa, mga tao yan. Kayong mga tupa ko ay mga tao. Tupa sa aking pastulan. Nasa Ezekiel. Basahin natin ng 34:31. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Spiritual meaning ng tupa, mga tao, taong sa Diyos. Si Kristo ang pintuan, papasok ka sa Kanya, at kung magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Kaya, papasok at magpapatuloy. Yun ang dapat na pagkakatranslate. Kasi kung ibabatay mo sa original Greek word na ginamit, exergomai, na magpapatuloy, will go forth, will proceed. Ngayon,
Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Anong kinalaman nito sa tanong ni kapatid na Peter? Kasi nga, ganito, ang Iglesia ni Cristo, kung gumamit ng Biblia, lahat ng salin dala-dala. Kahit na wala sa original yung isinalin doon, kahit yun paraphrase lang. Kasi may mga salin, hindi kasing eksakto ng mga manuscripts May mga salin, tinatawag na yung paraphrase version. Pinapalitan yung salita na original para mas madali daw maintindihan, pinapalitan ng translator, which is against God's will. Kasi hindi mo dapat palitan yung gaya ng saksi ni Jehovah. Ang nakalagay sa Biblia iglesia, ecclesia sa Greek. Papalitan mo naman ang kongregasyon. Sino ka para palitan mo yung ginamit mismo na salita ng Panginoon Kristo? Nung sabihin niya yung iglesia, galing sa Ama yung salitang iglesia. No? Ecclesia in Greek. May palitan ba naman ng saksi ni Jehovah ng congregation? Mali. Hindi ganun ang pananaw ko sa Biblia. Kung ano yung talagang sinabi, yun ang dapat mong ilagay. Ang sinabi Ecclesian Tuoteo, pinalitan mo ng Iglesia ni Cristo. Yung Ecclesian Tuoteo, ibig sabihin nun, Iglesia ng Diyos. Palitan ba naman ng Iglesia ni Cristo para kumapit sa kanila? Pero ang totoo, kung ating pag-uusapan ito, ang talagang iglesia dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos o ng may-ari. Kasi doon sa 3:4 ng Hebreo, sabi ng Apostol Pablo, Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. ang nagtayo, ang gumawa, lumikha, ang nagpundar ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Ano ang katwiran ng Diyos? Pag siya gumawa, siya lumikha, siya nagtayo, saan mo dapat tawagin? 43:7 ng Isaiah, sabi ng Panginoon, Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Kaya sa tawag pa lang makikita mo kung totoo Kasi sabi ng Diyos na may-ari, siya nagtayo ng lahat ng bagay, siya gumawa, siya ang etc. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo niyan Kinasangkapan lang si Kristo, isinugo sa lupa para ideklara yung kalooban ng Ama na itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya, nung matayo, tama ang pangalan sinulat ng mga apostol sa 11 talata ng Biblia, Iglesia ng Diyos. No? Nakakuha si Manalo ng lamsa. Mali pa. Yun ang masama na papalitan mo yung nasa Biblia ng kung ano gusto mong ipalit. Nakagaya ng ginagawa ng ibang nagtatranslate at ng ibang gumagamit ng mga itinranslate. Kaya gaya nun, kailangan daw pumasok sa kawan. Hindi naman sa kawan papasok Papasok ka kay Kristo. Yun nga magnanakaw, hindi naman pumasok sa kawan yun Pero maliligtas yun Bakit? Nakapasok kay Kristo yun Tinanggap niya si Kristo bago siya mamatay Hindi nga nabautismohan yun Wala kang kawan na napasok yun. Wala kang nakausap kahit isang kapatid sa iglesia yun Pero naging dapat yun. Kaya para sabihin mo, ang hindi pumasok sa inyo, walang kaligtasan, mali agad Hindi naman nakapasok yung magnanakaw. Pakita nyo sa akin na nakapasok yun. Hindi nga nabautismohan yun sabi ng pasugo, para ikaw makapasok sa iglesia ni Kristo, kailangan mabautismohan. Di ba meron tayong pasugo nun? Lagay mo nga, para raw makapasok, kailangan mabautismohan. November 1939, page 8, kapatid na Daniel.
Upang maligtas naman ang mga tao sa huling araw na ito, kailangan ding pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kailangang gawin. Makinig ng mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Sumampalataya sa napakinggan, magsisi, magbautismo sa pangalan ni Kristo, pumasok sa iglesia, manatiling nakalapat sa pagkakasangkap at lumakad ng nararapat sa tawag na itinawag. Yan ang paraan daw ng pagpasok sa iglesia. Magsisi, sumampalataya, makinig, sumampalataya, magsisi, magbautismo. Ang nakapasok ay nabautismohan. Aba, si Manalo, hindi nakapasok sa iglesia niya. Hindi siya nagpabautismo eh. Kalma, pagpalagay mo, tama yung salita niya. Yung bang, nabautismohan ba yon? Yung magnanakaw? Hindi naman nabautismohan yun eh. O ngayon, nakapasok ba yun o hindi? Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismohan. Hindi nabautismohan, hindi nakapasok. Kasinungalingan na agad yung sinasabi nyo na ang hindi po papasok walang kaligtasan. Iyan ang kanilang turo lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasuko. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi raw maliligtas. At alam nyo kung ano raw ang kapalaran ng nasa labas? Pakinggan natin si Eranio Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinupos. Pero mga kapatid, may katubusan ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Pag nasa labas ka pala ng iglesia nila, sentensyado ka na sa apoy. Sentensyado ba sa apoy yung magnanakaw sa krus? Hindi. Mali. Bakit? Hindi nga nabautismohan yun Hindi nga yun nakakasama sa kawan Nasa krus niya, magkakama sila ni Kristo Hindi nabautismohan para ikaw mapasok at maligtas ka, mabautismohan ka. Hindi nabautismohan, wala kang kaligtasan. Kaya walang kaligtasan ang nasa labas dahil hindi nabautismohan. Mali agad. Bakit? Merong nasa labas, hindi nabautismohan pero naligtas yung magnanakaw sa krus. At marami pang iba. Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Pakinggan mo po ito kapatid na kapatid na Peter. Hindi yung tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap, kundi yung nagsisitalima sa kautusan ang aariing ganap. Narinig mo kautusan, buong buo. Narinig mo ebanghelyo, buong buo. Hindi mo naman tinalima, hindi ka ganap, hindi ka maliligtas. Pero ang sabi